Nang araw na kami ay mag-divorce, 3 buwan na akong nagdadalang tao. Siya na may nagmamadaling pakasalan ang kanyang unang pag-ibig. Ni hindi na niya binasa ang mga nakasulat sa aming divorce agreement, pumirma na lang siya agad. Dahan-dahan kong hinaplos ang aking tiyan. Walang salitang lumabas sa aking bibig. 10 taon ang lumipas. Sa graduation ceremony ng aking anak sa elementarya, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa likuran. Dumating ang pinakamalaking donor ng eskwelahan. Inangat ko ang aking tingin. Nakita ko ang dati kong asawa, si Miguel de Villa, suot ang isang mamahaling suit na tamang-tama sa kanyang katawan, paakyat sa entablado. Sa kanyang pagbubukas ng bibig, agad siyang nag-anunsyo ng 5 milyong pisong donasyon. Naghiyawan ang lahat sa tuwa. Sa sobrang galak ng prinsipal, tinawag niya ang kinatawan ng mga mag-aaral na umakyat sa entablado. Ang anak ko ang itinulak paakyat. Nang magkatabi na silang dalawa, ang halos kopyang-kopya nilang mga mukha ay nagpatulak sa kanya. Hawak ko ang aking kamera. At ngumiti ako na parang walang anumang nangyari. Pumirma ka na. Inihagis ni Miguel ang ballpen. Tumama ito sa makintab na lamesang kahoy at lumikha ng isang matinis na tunog. Ang Patek Philippe sa kanyang pulso ay sumasalamin sa malamig na puting ilaw ng City Hall. Sinulyapan ko ang relo. 3:00 ng hapon. 4:00 ang kanyang flight papuntang Singapore para makipagkita kay Sofia. Ibinalik ko ang aking tingin sa divorce agreement. Malinaw na nakasaad ang paghahati ng ari-arian. Ang bahay sa Alabang, 1 kotse, at 5 milyong piso. Binasa ko ito salita por salita, napakabagal. Naiinip na tinatapik ni Miguel ang kanyang mga daliri sa mesa. Tila isang countdown na nakamamatay. Clara, sa tingin mo ba kailangan mo pa yang basahin ng ganyan katagal? Pinahanda ko yan sa abogado ko. Hindi ka lalamunin. Malamig ang kanyang tono. Nag-vibrate ang kanyang cellphone sa tabi niya. Umilaw ang screen. Ang pangalang Sofia ang lumabas. Kinuha niya ang telepono at lumakad patungo sa bintana para sagutin ito. Hininaan niya ang kanyang boses, ngunit hindi maitago ang ngiti. Malapit na. Oo, didiretso na ako sa airport. Nakabook na ang ticket. Huwag kang mag-alala, mahal. Hintayin mo ako. Pagkatapos ng tawag, bumalik siya. Nakakunot ang noo. Nakita niyang hindi pa rin ako pumipirma. Ano pa bang pinapatagal mo? Tiningnan ko ang huling pahina ng kasunduan. Sa ilalim ng seksyon ng custody, nakasulat, walang anak sa loob ng kasal. Hindi ko sinasadyang mapahawak sa aking tiyan. Patag pa rin ito, walang mararamdaman. Ngunit sabi ng doktor, 3 buwan na siya. Isang tunay na buhay. Tumingin ako kay Miguel. Totoong guwapo siya, malalim ang mga mata, matangos ang ilong. Ngunit sa sandaling iyon, ang mukha niya'y puno ng pagkainis at pandidiri na para bang ako'y isang dumi na kumapit sa kanyang mamahaling suit. Miguel, nagsalita ako sa mahinahong tono. 5 taon na tayong kasal. Isang malamig na tawa ang kanyang isinagot, na parang nakarinig siya ng isang corny na biro. So, gusto mo pa ng mas maraming pera? Sige, sabihin mo ang halaga. Kumuha siya ng isang black card mula sa kanyang wallet at inihagis ito sa kasunduan. Ang password ay birthday mo. Lahat ng pera diyan, sayo na. Sapat na ba? Hindi ko tiningnan ang card. Tinitigan ko lang ang kanyang mga mata. Minahal mo ba ako? Ang pagkainip sa kanyang mukha ay biglang sumabog na para bang natapakan ko ang isang mina. Clara, huwag kang magtanong ng mga ganyang kababaw na tanong. Matatanda na tayo, mag-asawa tayo, sabi ko. Dati, malamig niyang pagtatama. At malapit ng hindi. Kinuha niya ang kasunduan at ballpen mula sa aking harapan, binuklat ito sa huling pahina at itinuro ang linya para sa pirma. Pirmahan mo na. Pagkatapos nito, tapos na tayo. Kunin mo ang pera at mamuhay ka na. Huwag mo na akong guguluhin. Guguluhin? Natawa ako. Kinuha ko ang ballpen. Ang dulo nito'y dumaan sa papel. Clara Reyes. Isinulat ko ang aking pangalan ng dahan-dahan at may diin. Halos mabutas ang papel. Matapos nito, itinulak ko pabalik sa kanya ang kasunduan. Ayan na. Tiningnan niya ang pirma at halatang gumaan ang kanyang pakiramdam. Kinuha niya ang kanyang kopya at tumalikod para umalis. Hindi man lang lumingon. Nang makarating siya sa pinto, huminto siya saglit, na parang may naalala. Hindi siya lumingon. Gamitin mo na lang yang card.
Ito na yata ang huling limos niya bago umalis. Sumara ang pinto. Ako na lang ang naiwan sa silid. Dahan-dahan akong tumayo, lumapit sa basurahan, at itinapon ang black card. Pagkatapos, lumabas ako ng City Hall. Ang sikat ng araw ay nakakasilaw. Tinakpan ko ang aking mga mata gamit ang isang kamay, habang ang isa naman ay mahigpit na nakayakap sa aking tiyan. Miguel, hindi pa tayo tapos. Nagsisimula pa lang tayo. Ang 10 taon ay parang isang pelikulang, walang tunog. Ibinenta ko ang bahay sa Alabang, na puno ng alaala nila ni Sofia. Ginamit ko ang pera, kasama ang lahat ng aking ipon, para umupa ng isang maliit na espasyo sa isang lumang distrito sa Quezon City. Nagbukas ako ng isang photography studio na pinangalanan kong Kislap. Nang isilang si Leo, 12 oras akong mag-isang naghirap sa delivery room. Tinanong ng nurse kung nasaan ang pamilya. Sinabi kong patay na siya. Paglabas ng ospital, buhat-buhat ko si Leo, bumalik kami sa maliit na loft sa itaas ng studio. Mahirap ang buhay. Magpapasuso, magpapalit ng lampin, magpapatulog, at kailangan ko pang mag-edit ng mga litrato, makipag-ugnayan sa mga kliyente, at itaguyod ang studio. Maraming gabi habang yakap ko ang umiiyak na si Leo at nakatingin sa mga ilaw ng lungsod sa labas ng bintana, pakiramdam ko'y isa akong islang nag-iisa. Pero hindi ako umiyak. Ang luha ang pinakawalang kwentang bagay sa mundo. Ibinuhos ko ang lahat ng lakas ko kay Leo at sa aking kamera. Kinuhanan ko ang kanyang unang pagdapa, unang pagtubo ng ngipin, unang paglakad ng pagewang-gewang at unang pagtawag ng mama. Ang lente ko ay para lamang sa kanya at sinuklian niya ito sa kanyang sariling paraan. Matalino siya at mabait, hindi naghahanap ng mamahaling laruan. Habang ang ibang bata ay naglalaro sa mga playground, tahimik siyang nakaupo sa aking studio, tinutulungan akong ayusin ang mga props. Siya ang pinakamagaling na modelo sa aking lente, at ang tanging liwanag sa aking buhay. Unti-unting umunlad ang negosyo ng studio, mula sa mga ID picture hanggang sa mga personal photoshoot at kalaunan ay mga commercial shoots. Ang Kislap ay nagsimulang makilala sa industriya. Lumipat kami ng bahay. Mula sa lumang loft, lumipat kami sa isang high-end condominium sa Bonifacio Global City. Nang si Leo ay 6 na taong gulang, nakapasa siya sa isang nangungunang pribadong international school sa Maynila. Ang tuition fee noon ay isang halagang hindi ko man lang pinangarap na makayanan. Pero ngayon, kayang-kaya ko na itong bayaran. Sa loob ng 10 taon, si Miguel ay naging isang tanyag na business tycoon sa mga balita, tanyag at matagumpay. Ako naman ay naging isang kilalang photographer, si Clara Reyes. Nabuhay kami sa aming magkahiwalay na mundo, parang 2 linyang hindi kailanman magtatagpo. Hanggang sa dumating sa aking kamay ang imbitasyon para sa graduation ceremony ni Leo. Nang makita ko ang mga salitang Outstanding Student Representative Leo Reyes, napangiti ako. 10 taon akong naghasa ng espada. Oras na para ilabas ito. Gabi bago ang graduation, inayos ko ang puting suit ni Leo. Paulit-ulit kong itinali ang kanyang bowtie. Mama, hindi mo kailangang kabahan, sabi ni Leo habang nakatingala sa akin. 10 taong gulang na siya. At ang kanyang mga tampok ay unti-unti nang nagiging katulad ng lalaking iyon. Lumuhod ako at hinaplos ang kanyang damit na wala namang gusot. Mahalaga ang araw na ito para sa'yo at mahalaga rin ito para sa akin. Tumango si Leo. Mama, kukuhanan mo ba ako ng litrato bukas? Oo naman, hinaplos ko ang kanyang ulo. Kukuhanan ni Mama ang lahat ng pinakagwapo mong sandali at may iba pa akong kukuhanan. Isang bagay na 10 taon kong hinintay. Tumingin ako sa salamin. Hindi gaanong nag-iwan ng marka ang 10 taon sa aking mukha, ngunit ang aking mga mata ay mas matatag at mas matanda kaysa dati. Binuksan ko ang isang matagal nang nakatagong kahon. Sa loob nito ay ang aming wedding picture ni Miguel. Sa litrato, masaya akong nakangiti, habang si Miguel ay mayroong isang magalang ngunit malayong ngiti. Kinuha ko ang litrato at inilagay sa tabi ng aming divorce agreement mula 10 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang pirma ay kasing sakit pa ring tingnan. Inihanda ko na ang lahat. Hinihintay ko na lang ang malaking palabas bukas. Ang graduation ceremony ay ginanap sa malaking auditorium ng paaralan. Nagniningning ito sa ginto at puno ng mga magulang na nakabihis ng magara.
Sila ay mayayaman at makapangyarihan. Ang pinag-uusapan nila ay mga negosyong milyon-milyon ang halaga. Hindi ako umupo sa upuan ng mga magulang, may suot akong ID bilang special photographer at nakapwesto sa pinakamagandang lugar sa gilid ng entablado. Itinutok ko ang aking long focus lens sa entablado, kalmado ang aking puso. Ang principal ay nagbibigay ng isang mahaba at madamdaming talumpati. Ang mga magulang sa ibaba ay magalang na pumapalakpak, ngunit ang kanilang mga isip ay nasa iba. Inaayos ko ang settings ng aking camera at tiningnan ang mga manonood. Ang unang 3 hanay ay puno ng mga pinakamakakapangyarihang tao sa lungsod. Bigla, nagkaroon ng kaguluhan sa likurang pinto. Isang grupo ng mga bodyguard na nakaitim na suit ang nagbukas ng daan. Isang lalaki na napapalibutan ng mga tao ang pumasok, matangkad siya, tuwid ang katawan, at ang kanyang Armani suit ay nagpatingkad sa lapad ng kanyang mga balikat. Nang siya'y pumasok, agad siyang naging sentro ng atensyon. Ilang magulang sa unahan ang agad na tumayo para salubungin siya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pekeng ngiti. Nakita rin siya ng principal mula sa entablado at agad na binilisan ang kanyang pagsasalita. At ngayon, bigyan natin ng isang napakainit na palakpakan ang pinakakilalang honorary director ng ating paaralan, ang tagapagtatag ng Prime Horizon Capital, si Mr. Miguel de Villa. Ang spotlight ay biglang tumutok sa kanya. Miguel, 10 taon na ang nakalipas. Mas naging mature at mas malakas ang kanyang dating. Ngumiti siya at tumango sa lahat. At umupo sa gitna ng unang hanay. Ang aking kamera ay nakatutok sa kanya. Mula sa kanyang pagpasok hanggang sa pag-upo at sa pakikipag-usap sa mga katabi niya. Kinuhanan ko ang bawat sandali ng kanyang tagumpay. Buong pagmamalaking inanunsyo ng principal. Dahil sa kanyang pagmamahal sa edukasyon, nagpasya si Mr. Miguel de Villa na mag-donate ng 5 milyong piso para sa pagpapatayo ng ating bagong library. Pagkatapos ng anunsyo, umugong ang malakas na palakpakan. Para sa kanya, ang 5 milyon ay barya lang, ngunit sa okasyong ito, sapat na ito para ipakita ang kanyang estado at kabutihang loob. Tumayo si Miguel, kinuha ang mikropono. Nagbigay siya ng maikling talumpati mga karaniwang salita tungkol sa pagtulong sa lipunan at pamumuhunan sa kinabukasan. Ang kanyang boses ay malalim at may kapangyarihan na nagpatulala sa mga magulang, lalo na sa mga ina. Pinanood ko ang lahat ng ito nang may malamig na tingin. Pinanood ko siyang magpakasaya sa karangalan. Miguel, kung gaano ka kataas, ganoon din kalakas ang iyong pagbagsak. Inanunsyo ng principal. Bilang pasasalamat sa kabutihang loob ni Mr. De Villa, inaanyayahan natin ang pinakamahusay na kinatawan ng mga mag-aaral ngayong taon upang mag-abot ng bulaklak sa kanya. Heto na. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hinigpitan ko ang hawak sa aking kamera. Sa ilalim ng tingin ng lahat, si Leo, na nakasuot ng puting suit, ay may dalang isang palumpo ng bulaklak at dahan-dahang lumabas mula sa backstage. Kalmado siya. Ang kanyang maliit na katawan ay tuwid na tuwid, hakbang-hakbang na naglakad patungo kay Miguel sa gitna ng entablado. Isang ilaw ang itinutok kay Leo, at doon, isang napakadramatikong eksena ang nabuo. 2 spotlight, isa sa matangkad na lalaki at isa sa maliit na bata. Nang si Leo ay makarating sa harap ni Miguel at tumingala, at nang si Miguel ay yumuko para tingnan ang batang nasa harap niya. 2 mukha sa ilalim ng matinding ilaw, ang malinaw na nakita ng lahat. Halos magkatulad ang kanilang mga mata, ilong, at labi. Maging ang bahagyang kurba sa gilid ng kanilang mga labi ay magkapareho. Ang bulong-bulungan sa ibaba ay biglang tumigil. Nakita ng lahat. Nagulat ang lahat. Ang ngiti sa mukha ni Miguel ay biglang naglaho. Ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang kataasan, lahat ay nagkalamat nang makita niya ang mukha ni Leo. Pinalitan ito ng matinding pagkabigla, hindi makapaniwala, at isang bumabahang pagkataranta. Ang kanyang katawan ay nanigas. Parang isang estatua. Narinig ko ang malakas na tibok ng aking puso at ang malutong na tunog ng shutter ng aking camera. Hawak ko ang camera at sa pamamagitan ng lens, kinuhanan ko ang bawat micro-expression ng kanyang pagkabigla, pagkasindak at pagkawala sa sarili. Sa loob ng lente, ang kanyang mundo ay gumuho. Sa labas ng lente, napangiti ako. Isang ngiting kalmado. Miguel,
matagal na tayong hindi nagkita. Ito ang una kong regalo para sa iyo. Ang oras ay tila huminto. Ang auditorium ay nakakabinging tahimik. Libu-libong mga mata ang pabalik-balik na tumitingin kina Miguel at Leo. Pagkabigla, pagkalito, at pagkatapos ay isang malalim na pag-unawa. Sobrang magkamukha. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay si Miguel noong bata pa siya. Si Leo, may hawak na bulaklak, ay nagtatakang tumingin sa lalaking tila nawawala sa sarili. Bakit siya nakatitig sa kanya? Kumurap siya at marahang hinila ang mamahaling suit ni Miguel. "Sir?" Ang kanyang malinaw na boses ay parang isang batong inihagis sa isang tahimik na lawa na biglang bumasag sa kakaibang katahimikan. "Ang mga bulaklak po ninyo." Nagulat si Miguel, na para bang nakuryente. Ang kanyang tingin ay sa wakas ay naalis sa mukha ni Leo, ngunit hindi niya alam kung saan ito itutuon. Sinubukan niyang abutin ang mga bulaklak, ngunit ang kanyang braso ay parang may tingga, hindi sumusunod sa kanya. Sinubukan niyang magsalita, ngunit tanging isang paos na tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang principal na nakatayo sa tabi ay pinagpapawisan na. Bilang isang veterano, agad niyang naintindihan ang malaking sikreto sa likod nito. Ngunit ito ay isang graduation ceremony, at lahat ng guro, estudyante, at magulang ay naroroon. May live stream pa. Hindi niya hahayaang mawalan ng kontrol ang sitwasyon. "Hehe, Mr. De Villa. Mr. De Villa." Siguro ay masyado lang siyang natuwa nang makita niya ang ating mahusay na estudyanteng si Leo, sabi ng principal. Pilit nang umingiti habang sinisenyasan si Miguel at sinusubukang kunin ang mga bulaklak mula kay Leo. "Leo, ibigay mo na sa principal ang mga bulaklak. Hindi natin dapat abalahin si Mr. De Villa." Sa sandaling iyon, isang matinis na boses ng babae ang bumasag sa tensyon. "Miguel?" Mula sa karamihan, isang babaeng nakasuot ng Chanel suit na may perpektong makeup ang mabilis na umakyat sa entablado. Si Sofia, ang kasalukuyang asawa ni Miguel. Nandoon din siya. Nakaupo sa isang sulok sa unang hanay, nagagalak sa kanyang pagiging Mrs. De Villa. Ngunit ngayon, ang kanyang mukha ay puno ng pagkataranta at selos. Umakyat siya sa entablado, hinila si Miguel palayo kay Leo, at ginamit ang kanyang katawan para harangan sila, na parang isang tagapagtanggol. "Miguel, anong nangyari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo?" Ang kanyang tono ay nag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay parang kutsilyong nakatutok kay Leo. Nang makita niya ang mukha ni Leo, ang dugo sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ang kanyang perpektong inalagaang mukha ay nagkaroon ng unang lamat. "Sino? Sinong batang to?" Nanginginig ang kanyang boses. Tila natauhan si Miguel sa sigaw niya. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Sofia. Napakalakas na napasigaw ito sa sakit. Sino siya? Tinitigan niya si Sofia, na parang tinatanong din ang kanyang sarili. Ang mga tao sa ibaba ay nagsimula ng magbulungan. "Diyos ko! Kamukhang-kamukha niya si Mr. De Villa. Anong nangyayari? Hindi ba't iisa lang ang anak ni Mr. De Villa, yung babae nila ni Sofia? Ito ba ay isang anak sa labas?" 10 taon na ang nakalipas nang hiwalayan ni Mr. T. De Villa ang dati niyang asawa para pakasalan si Sofia. 10 taong gulang ang batang ito. Tumutugma. Ang mga haka-haka at usapan ay naging isang malaking alon na tumama sa lahat ng nasa entablado. Lalong namutla si Sofia. Alam niyang sila ni Miguel ang magiging pinakamalaking katatawanan sa buong lungsod ngayon. Pilit niyang pinanatili ang kanyang composure, lumingon sa principal at sumigaw, "Principal, ganito ba ang seguridad ng eskwelahan ninyo?" Kung sino-sinong bata na lang ang umaakyat sa entablado para guluhin ang mga bisita, tinawag niyang kung sino-sinong bata si Leo. Ang mukha ni Leo ay biglang sumimangot. Hindi niya gusto ang babaeng ito na masama ang tingin sa kanya. Tahimik siyang umatras, lumayo sa kanila. At ako, sa gilid ng entablado ay kalmadong pinindot ang shutter sa huling pagkakataon. Sa aking lente, ang pagkabigla ni Miguel, ang pagkataranta ni Sofia, ang paglayo ni Leo at ang pagkapahiya ng principal ay bumuo ng isang larawang katawa-tawa ngunit totoo, sapat na. Ang layunin ko ay natupad na. Ibinaba ko ang aking kamera, tinanggal ang aking ID, at naglakad sa gitna ng magulong karamihan patungo sa entablado.
Hindi ko tiningnan si Miguel o si Sofia. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa aking anak. Lumapit ako kay Leo, lumuhod at marahang inayos ang kanyang medyo tabinging bowtie. Leo, natatakot ka ba? Umiling si Leo, puno ng tiwala ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Mama, uwi na tayo. Sige. Hinawakan ko ang kanyang kamay, handa nang umalis sa lugar na iyon. Nang kami ay tumalikod, sa wakas ay nakawala si Miguel mula sa matinding pagkabigla. Parang isang galit na hayop, umunggol siya. Clara! Isinigaw niya ang pangalan ko. Ang kanyang boses ay may 10 bahagdang pagkabigla, 9 na bahagdang galit, at 1 bahagdang takot na hindi niya namamalayan. Sa opisina ng principal, ang hangin ay mabigat. Ang mga bintana ay mahigpit na nakasara, hinaharangan ang lahat ng ingay at tingin mula sa labas. Ang graduation ceremony ay biglang tinapos. Ang principal mismo ang nagdala sa amin sa silid na ito. Si Leo ay tahimik na nakaupo sa isang maliit na sofa sa tabi ko, may hawak na isang baso ng juice. Sa tapat ko, magkatabing nakaupo sina Miguel at Sofia. Ang aming unang formal na pagkikita pagkatapos ng 10 taon ay sa ganitong lugar pa nangyari. Tinitigan ako ni Miguel ng masama. Ang mga ugat sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng kanyang galit. Ang kanyang karaniwang kalmado at marangal na anyo ay wala na. Ang tingin niya sa akin ay parang sa isang kaaway na matagal nang hindi nakikita. At si Sofia sa tabi niya ay parang isang hayop na handang manlaban. Kanina sa labas, tuluyan na siyang nawalan ng kontrol. Ngayon ay medyo kumalma na siya, ngunit ang puot at galit sa kanyang mga mata ay hindi nabawasan. Si Sofia ang unang nagsalita. Ipinakita niya ang kanyang pagiging Mrs. De Villa, nakakrus ang mga braso at bahagyang nakataas ang baba. Clara, 10 taon na ang nakalipas, pero mahilig ka pa ring maglaro ng mga pakana. Hindi ko siya pinansin. Kinuha ko ang tasa ng tsaa sa harap ko at marahang hinipan ang mga dahon nito. Ang aking pananahimik ay lalong nagpagalit sa kanya. Magkano? Malamig niyang sabi. Puno ng pagmamataas. Alam kong ginawa mo ito para sa pera. Mahirap sigurong mag-isang magpalaki ng anak, di ba? Magkano? 1 milyon? 2 milyon? Sabihin mo lang. Basta't dalhin mo ang batang yan at maglaho na kayo sa buhay namin. Akala niya, kayang ayusin ng pera ang lahat. Tulad noong 10 taon na ang nakalipas nang ihagis sa akin ni Miguel ang black card na iyon. Sa wakas, tiningnan ko siya at bahagyang ngumiti. Ginang De Villa, mahina kong sabi. Sa tingin mo ba, mukha akong nangangailangan ng pera? Ang taunang kita ng aking studio ay higit pa sa katawa-tawang halagang sinabi niya. Ang simpleng damit na suot ko ay mula sa isang independent designer, mas mahal pa sa kanyang Chanel suit na may malaking logo. Natigilan si Sofia. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at ang paghamak sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng hindi maitagong inggit. Sa paglipas ng 10 taon, tila naging mabait sa akin ang panahon. Hindi ako naging isang pagod at losyang na babae tulad ng inaasahan niya. Sa halip, nagkaroon ako ng isang kapayapaan at lakas na wala siya. Manahimik ka, biglang sigaw ni Miguel, pinutol ang sasabihin ni Sofia. Ang kanyang tingin ay hindi na alis sa mukha ni Leo. Pagkatapos ng pagkabigla, mas komplikadong emosyon ang sumunod. Pagsisisi, sakit, pagkalito, at isang pahiwatig ng pagnanasa. Sa wakas, lumingon siya sa akin, ang kanyang boses ay paos. Ilang taon na siya. 10 taong gulang? Kalmado kong sagot. Kailan ang birthday niya? October 12. Nanginig si Miguel. Hinding-hindi ko makakalimutan ang petsang iyon. Dahil ang araw ng aming diborsyo ay July 12. 3 buwan na akong buntis noon. 9 na buwang pagbubuntis. Eksakto. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Ang katotohanan ay parang isang kutsilyong may lason na tumusok sa kanyang puso. Tinitigan niya si Leo, ang batang halos kamukhang-kamukha niya, ang kanyang sariling anak na dapat sana'y lumaki na pinaliligiran ng pagmamahal. Ngunit sa loob ng 10 taon, wala siyang kaalam-alam. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Paos niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula. Tiningnan ko ang kanyang paghihirap, walang anumang emosyon sa aking puso. Naramdaman ko pang ang katawa-tawa ito. Sasabihin sa'yo? Tanong ko. Sasabihin sa iyong ano?
Sasabihin sa'yo na noong araw na masaya kang nagpapakasal sa iyong unang pag-ibig, dinadala ko sa aking sinapupunan ang anak mo? Sasabihin sa'yo na noong inihagis mo sa akin ang kasunduang nagsasabing wala tayong anak at pinipilit mo akong pumirma para hindi ka maabala, dinadala ko sa aking sinapupunan ang anak mo? Sasabihin sa'yo na noong itinapon mo sa akin ang black card na parang basura at ginamit ang pera para yurakan ang natitirang pagmamahal natin, dinadala ko sa aking sinapupunan ang anak mo? Sa bawat pangungusap ko, lalong namumutla si Miguel. Ang aking tono ay palaging kalmado, ngunit ang bawat salita ay parang martilyong dumudurog sa kanyang puso. Miguel, sabihin mo sa akin, paano ko sasabihin sa iyo noon? Karapat-dapat ka bang malaman? Hindi siya makapagsalita sa aking mga tanong, tanging malalalim na paghinga ang kanyang nagawa. Si Sofia sa tabi niya ay namutla. Bigla siyang tumayo, itinuro ako. Ang kanyang boses ay matinis. Clara, isa kang babaeng puno ng pakana. Sinadya mo ito. Itinago mo siya ng 10 taon at ngayon ay inilabas mo siya para sirain kami. Gusto mong gamitin ang bata para makabalik sa pamilyang De Villa. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang mangarap. Si Leo ay tahimik lang, ngunit ngayon ay kumunot ang kanyang noo. Tumayo siya, lumapit sa akin, at humarang sa harap ko. Tumingala siya kay Sofia. Ginang, huwag po ninyong sigawan ang mama ko. Ang kanyang maliit na katawan ay nagpakita ng isang hindi matitinag na lakas. Ang mama ko ang pinakamamahal kong tao. Hindi ko hahayaang saktan siya ng sinuman. Sa sandaling iyon, ang tingin ni Miguel ay tuluyang nawasak. Ang mga salita ni Leo ay parang isang tahimik na sampal na tumama sa mga mukha ni na Miguel at Sofia. Ang mukha ni Sofia ay biglang nag-iba. Marahil ay hindi pa siya nasasagot ng isang bata ng ganoon. At si Miguel, nakatingin sa maliit na batang nagtatanggol sa akin, ang huling bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay tuluyang gumuho. Iyon ang kanyang anak. Isang matapang at mabait na batang nagtatanggol sa kanyang ina, ngunit 10 taon siyang wala. Lumambot ang aking puso. Hinila ko si Leo sa aking tabi at marahang hinaplos ang kanyang ulo. Ang galing mo, anak. Pagkatapos, tumayo ako at kalmadong tiningnan ang 2 taong tila nawawala sa sarili. Sa tingin ko, wala na tayong dapat pag-usapan. Tapos na ang palabas na ito. Ang layunin ko ay natupad na. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa kanila. Clara, huminto ka. Biglang tumayo si Miguel at sinubukang hawakan ang aking pulso. Umiwas ako habang yakap si Leo. Ang kanyang kamay ay naiwang nakabitin sa hangin. Anong gusto mo? Saan mo siya dadalhin? Uuwi, simpleng sagot ko. Saan? Saan ang bahay ninyo? Na para bang nakakita siya ng pag-asa. Luma na ang bahay sa Alabang. Mayroon akong villa sa Tagaytay Highlands. Napakahigpit ng seguridad doon. Lumipat kayo doon. Aayusin ko agad. Ginoong De Villa, pinutol ko ang kanyang walang kabuluhang plano. Ang aking tono ay may bahid ng pangungutya. Nakalimutan mo na ba? 10 taon na tayong hiwalay. Kung saan kami nakatira ng anak ko ay wala kang pakialam. Anak ko rin siya. Sa wakas ay sumigaw siya. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula. Talaga? Kumuha ako ng isang papel mula sa aking bag. Isang medyo naninilaw na kopya ng aming divorce agreement. Ibinuklat ko ito at ipinakita sa kanya. Nakikilala mo pa ba ang pirma mo? Itinuro ko ang linyang walang anak sa loob ng kasal. Ang mga salitang iyon ay parang isang malaking kabalintunaan. Tinitigan ni Miguel ang mga salitang iyon at tila naubos ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Umatras siya at nabangga ang mesa. Oo, siya mismo ang pumirma niyan. Siya mismo ang pumutol ng lahat ng legal na ugnayan sa batang ito. Clara, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Napakasama mo. Ngumiti ako, ngunit walang saya sa aking mga mata. Kung ikukumpara sa'yo, malayo pa ako. 10 taon na ang nakalipas, ikaw ang pumilit sa aking pumirma. Ngayon, ipinapakita ko lang sa iyo ang kasunduang ito. Tapos na tayo. Pagkatapos noon, hindi ko na siya tiningnan. Hinawakan ko ang kamay ni Leo at naglakad patungo sa pinto. Mama, yung lalaki ba kanina ang papa ko? Tanong ni Leo habang nakasandal sa akin sa kotse. Tahimik ang sasakyan. Alam kong darating din ang araw na ito.
Hinaplos ko ang kanyang buhok, ang aking boses ay malumanay ngunit matatag. Leo, sa batas, si mama lang ang meron ka. Pagdating sa dugo, ang kahulugan nito ay pagmamahal at responsibilidad. Ang isang taong 10 taong wala ay hindi karapat-dapat tawaging ama. Tandaan mo lang, doble ang pagmamahal na ibibigay sa iyo ni mama. Sapat na yon. Yumakap si Leo sa akin. Sapat na po si mama. Mula sa salamin, tiningnan ko ang nagniningning na paaralan na unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyang maglaho. Ang isang pagkikitang 10 taon kong binalak ay nagtapos na, ngunit isang bagong digmaan ang nagsisimula pa lang. Sa opisina ng principal, tiningnan ni Sofia ang nawawalang sariling si Miguel. Ang kanyang puso ay puno ng takot at galit. Miguel, matauhan ka! Anong gagawin natin ngayon? Bukas, lahat ng diaryo, ang headline ay tungkol sa anak sa labas ng CEO ng Prime Horizon Capital. Paano na ang stock market? Saan natin ilalagay ang mukha ng pamilya natin? Ngunit parang hindi siya narinig ni Miguel. Tinulak niya si Sofia at nagmamadaling pumunta sa bintana, binuksan ang mga blinds. Sa ibaba, ang aking kotse ay dahan-dahang paalis sa gate ng paaralan. Sinuntok niya ang salamin. Imbestigahan mo, paus niyang sabi, ngunit may diin na hindi matitinag. Alamin mo lahat ng ginawa ni Clara at ng batang yon sa loob ng 10 taon. Lahat. Gusto kong malaman ang lahat. Agad. Hindi niya gustong maningil. Gusto niyang bawiin. Ikinulong ni Miguel ang kanyang sarili sa pinakamataas na palapag ng opisina ng Prime Horizon Capital sa loob ng 24 na oras. Hindi siya natulog, hindi kumain. Ang lungsod sa labas ay nagbago mula araw hanggang gabi at mula gabi hanggang umaga. Ang kanyang mga mata ay lalong namula. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman niya ang ganitong kawalan ng kontrol. Nagtayo siya ng isang malaking imperyo sa pananalapi, sanay na kontrolin ang lahat. Ngunit nang dumating si Leo, ang batang iyon, gamit ang isang mukhang halos kopyang-kopya niya, ay bumasag sa kanyang perpektong mundo. Ang kanyang sekretaryo, si Ginoong Lim, ay pumasok ng napakatahimik. Sir, narito na po ang lahat ng impormasyong hiniling ninyo. Isang makapal na brown envelope ang dahan-dahang inilagay sa mesa. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel. Ibinuhos niya ang laman nito. Mga dokumento, mga litrato lahat tungkol kay Clara at Leo sa loob ng 10 taon. Ang unang dokumento ay isang talaan ng bentahan ng ari-arian. Wala pang 1 buwan pagkatapos ng diborsyo, ibinenta ni Clara ang bahay sa Alabang na ibinigay niya. Mas mababa ng 10% sa presyo ng merkado, halatang nagmamadali, walang anumang pag-aatubili. Sumunod ang mga papeles ng pagpaparehistro ng negosyo. Isang photography studio na tinatawag na Kislap, nakarehistro sa isang hindi kilalang lugar sa Quezon City. Ang may-ari, si Clara Reyes. At pagkatapos, mga litrato. Inirecord ng mga litrato ang lahat. Sa isang lumang loft, yakap ni Clara ang bagong silang na si Leo. Pagod ang kanyang mukha ngunit puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Sa studio, habang nag-edit, ginagamit niya ang kanyang paa para duyanin ang kuna sa tabi niya. Ang unang kaarawan ni Leo, magkasalo sila sa isang maliit na piraso ng cake sa isang masikip ngunit masayang inuupahang bahay. Ang bawat litrato ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa puso ni Miguel. Nawala siya. Nawala sa kanya ang pagsilang ng kanyang anak. Ang unang iyak nito, unang ngiti, unang paglakad, unang salita. Siya, bilang isang ama, ay ganap na wala sa pinakamahahalagang taon ng kanyang anak. Sa wakas, nakita niya ang kopya ng birth certificate ni Leo. Ina, Clara Reyes. Ama, isang salitang nakakagulat, patay na. Patay na. Pakiramdam ni Miguel ay dinudurog ang kanyang puso. Habang siya ay masaya sa kanyang bagong pag-ibig at karera, sa mundo ni Clara, patay na siya. Ito ay isang ganap na paghihiwalay. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang Kislap Studio ay lumaki. Mula sa isang loft, lumipat ito sa isang office building sa BGC. Ang pangalan ni Clara ay nagsimulang lumabas sa mga fashion magazine at mga parangal sa photography. Mula sa putik, umahon siya sa sarili niyang paraan, mas nagniningning kaysa kaninuman. At si Leo, ang batang lumaki sa kanyang pagkawala, ay nangunguna sa klase,
nanalo ng maraming parangal, magalang, at mabait. Ang huling pahina ng ulat ay naglalaman ng kasalukuyang pinansyal na katayuan ng Kislap Studio at ang listahan ng mga kliyente nito. Ang taunang kita ay higit na sa 10 milyon at kabilang sa mga kliyente nito ang mga nangungunang luxury brands at malalaking korporasyon. Itinayo niya ang kanyang sariling kaharian, isang kahariang hindi umaasa sa sinuman, malaya at malakas. Sumandal si Miguel sa kanyang upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa loob ng 10 taon na wala siya, ang babaeng akala niya'y madaling masisira ay naging isang taong hindi niya nakilala. Pagsisisi, sakit, at isang inggit na hindi niya panaramdaman noon ang bumalot sa kanya. Ngunit siya si Miguel de Villa. Pagkatapos ng sandaling pagkalito, napalitan ito ng isang mas matinding pagnanais na angkinin sila. Nawala sa kanya ang 10 taon, kaya't gagamitin niya ang mga susunod na dekada para bumawi. Gusto niyang bumalik sila ng kanyang anak sa kanyang tabi, anuman ang kapalit. Kung nagtayo siya ng sarili niyang kaharian, wawasakin niya ito. Gusto niyang ipakita sa kanya na ang kanyang ipinagmamalaking kalayaan at tagumpay ay walang halaga sa harap ng kanyang kapangyarihan. Iminulat niya ang kanyang mga mata, ang lambot at pagsisisi ay wala na, napalitan ng lamig at pagkalkula ng isang kapitalista. Kinuha niya ang telepono. Ginoong Lim, agad na ipaalam sa lahat ng ating mga partner. Sinumang kumpanyang may negosyo sa Kislap Photography Studio, putulin agad ang lahat ng ugnayan. Kung sino ang hindi sumunod, kalaban ng Prime Horizon Capital, at kontakin ang may-ari ng building kung nasaan ang studio niya. Bibilhin ko ang buong gusali. Sabihin mo sa kanya, bumalik siya sa akin kasama ang bata o sisirain ko siya sa industriyang ito. Walang tatanggaping order, walang mauupahang opisina. Ang kanyang gagawin ay iipitin siya hanggang sa wala na siyang pagpipilian kundi siya. 3 araw na ang lumipas mula sa gulo sa graduation. Tila bumalik na sa normal ang lahat. Walang balita tungkol sa anak sa labas ni Miguel. Ngunit alam kong ito ang katahimikan bago ang bagyo. Kilala ko si Miguel, hindi siya titigil. Sa loob ng 3 araw, kinansela ko lahat ng trabaho para samahan si Leo. Nagpunta kami sa Science Museum, sa amusement park at kumain ng paborito niyang ice cream. Sa ika-4 na araw, bumalik ako sa studio. Pagpasok ko, sumalubong sa akin ang aking business partner na si Mia. Seryoso ang mukha. Clara, may problema. Ano yon? Inilapag ko ang aking bag. Kaninang umaga, 3 tawag ang natanggap natin. Kinansela ng isang malaking clothing brand ang kanilang photoshoot. Ang cover ng isang magazine para sa susunod na buwan ay biglang pinalitan at ang matagal na nating proyekto sa isang malaking korporasyon, kinansela rin ngayon lang. Ang 3 proyektong ito ang pinakamalaking kita ng studio para sa susunod na 6 na buwan. Hindi ito nagkataon lang. Anong dahilan nila? Kalmado kong tanong. Sabi ng clothing brand, may nahanap silang mas bagay. Sabi ng magazine, nagbago raw ng isip ang editor-in-chief. Ang korporasyon, ang sabi, masama raw ang feng shui ng kumpanya natin, galit na sabi ni Mia. Tumingin ako sa bintana. Kumilos na siya. At sa pinakamahalagang bahagi agad tumira. Clara, anong gagawin natin? Kapag nawala ang 3 proyektong to, mapuputol ang daloy ng pera natin, nag-aalalang sabi ni Mia. Lumingon ako at tinapik ang kanyang balikat. Bakit ka natataranta? Hindi guguho ang mundo. 10 taon na tayong lumalaban. Mas mahirap pa rito ang nalagpasan natin. Hindi tayo ganun kadaling pababagsakin. Ang aking boses ay kalmado ngunit matatag na nagpakalma sa lahat. Lahat ng sahod at bonus ninyo, walang mababawas. Magtrabaho lang kayo gaya ng dati. Ako na ang bahala sa iba. Pagkatapos kong pakalmahin ang team, bumalik ako sa aking opisina at isinara ang pinto. Sakto namang tumunog ang telepono. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito nang hindi nagsasalita. Mula sa kabilang linya, isang boses na 10 taon ko nang hindi naririnig, ngunit napakapamilyar. Mukhang natanggap mo na ang bati ko. Si Miguel. Ang kanyang tono ay mababa at mayabang. Clara, simula pa lang yan. Kaya kong ipatigil ang lahat ng kliyente mo.
Kaya kong ipatanggal ang mga proyekto mo at kaya kong gawing imposible para sa'yo na makahanap ng mauupahang opisina sa siyudad na ito. Ayokong magpaligoy-ligoy. Simple lang ang gusto ko. Una, lumipat kayo ni Leo sa villa sa Tagaytay. Pangalawa, iwanan mo ang trabaho mo. Ako na ang sasagot sa lahat ng gastusin mo. Pangatlo, magpatawag ka ng press conference, aminin mo sa publiko na anak ko si Leo at magkasama natin siyang palalakihin. Ang bawat salita niya ay isang utos. Hindi siya nakikipagnegosasyon. Binibigyan niya ako ng ultimatum. Tahimik akong nakinig. At pagkatapos ay bahagyang tumawa. Miguel, negosyante ka, di ba? Isang tanong lang. Para sirain ang studio ko, magkano ang gagastusin mo? 100 milyon? 1 bilyon? Gagamit ka ng 1 bilyon para lang sa isang resulta na gusto mo? Hindi magandang negosyo yan. Lalo na kung ang resulta na yon, hindi mo makukuha. Ang kanyang paghinga sa kabilang linya ay bumilis. Anong ibig mong sabihin? Simple lang. Lumapit ako sa aking computer at binuksan ang isang naka-encrypt na file. Puno ito ng mga litratong kinuhanan ko noong graduation. Ang pagkabigla ni Miguel, ang pagkataranta ni Sofia, ang pagtatanggol ni Leo. Gagamitin mo ang pera para gipitin ako. Ako naman, hawak ko ang puso ng tao. Sa tingin mo, kung ipapadala ko ang mga litratong ito, kasama ang isang artikulo tungkol sa isang business tycoon na ginigipit ang kanyang dating asawa para makuha ang anak, ano ang mangyayari sa stock price ng Prime Horizon Capital bukas? Sa tingin mo ba, ang mga kliyenteng ginipit mo ay hindi mag-aatubiling magbigay ng impormasyon sa mga reporter? Sino ang kakampihan ng publiko? Isang makapangyarihang CEO o isang single mother na 10 taong nag-alaga sa kanyang anak at ngayon ay ginigipit ng dati niyang asawa? Nag-click ako ng mouse at ipinadala sa kanya sa pamamagitan ng MMS ang isang litrato ni Miguel na hindi makontrol ang emosyon. Miguel, maglaro tayo ng ibang laro. Ang tawag dito ay giyera sa opinyon ng publiko. Ikaw naman ang titira. Pagkatapos noon, ibinaba ko ang telepono. Tinitigan ni Miguel ang screen ng kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay halos hindi makilala sa sobrang pagkabigla. Sa likod ay ang nagniningning na auditorium at sa harap ay ang kalmadong mukha ni Leo na kamukhang kamukha niya. Napakagaling ng kuha ni Clara. Naiisip niya ang magiging gulo kapag kumalat ang litratong ito. Ang mga salita ni Clara ay paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan. Giyera sa opinyon ng publiko. Sa unang pagkakataon, nalaman niyang ang kanyang ipinagmamalaking pera at kapangyarihan ay maaaring maging walang silbi. Kaya niyang patahimikin ang isang media company pero hindi ang bibig ng milyon-milyong tao. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang napakahirap ng sitwasyon. Ang babaeng akala niya'y madali niyang makokontrol ay may hawak na isang sandatang direktang nakatutok sa kanyang puso. Sa galit, inihagis niya ang kanyang telepono sa pader. Natalo siya sa unang round. Kinabukasan, nagbago ang takbo ng opinyon ng publiko. Ngunit ang nagsimula nito ay hindi ang iskandalo ni Miguel, kundi isang malalim na artikulo. Ang pinakamaimpluwensyang non-fiction platform sa bansa ay naglathala ng isang mahabang artikulo na pinamagatang Kislap, ang 10 taong digmaan ng isang babae. Ang artikulo, na may libu-libong salita, ay hindi binanggit ang pangalan ni Miguel o anumang tsismis tungkol sa mayayaman. Isinalaysay nito sa isang kalmadong paraan ang 10 taong karanasan ng isang babaeng nagngangalang Clara. Mula sa isang may bahay na isinuko ang kanyang karera para sa pag-ibig hanggang sa pagkasira ng kanyang kasal, hanggang sa pagtuklas na siya ay buntis at mag-isang pumirma sa mga papeles sa ospital at sa unti-unting pagtatayo ng kislap. Ang artikulo ay puno ng mga totoong detalye na nagmula kay Mia. Ang huling larawan ay ang kuha ko habang inaayos ang bowtie ni Leo sa graduation. Nakaluhod ako, nakatingala sa aking anak. Ang aking mga mata ay puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Ang caption, "Ikaw ang pinakamatulis na espadang hinasa ko sa loob ng 10 taon." Sa loob ng ilang oras, ang artikulo ay nag-viral. Walang drama, walang awayan. Tanging isang babae na, pagkatapos ng pagtataksil at pagbagsak, ay nagtagumpay sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap. Naging inspirasyon siya sa maraming kababaihan. Ang opinyon ng publiko ay tuluyang pumanig sa akin.
Ang telepono ng aking studio ay hindi tumigil sa pagtunog. Ang mga kumpanyang kinansela ang aming mga kontrata ay binaha ng mga galit na tawag mula sa mga tao. Nakaupo ako sa aking opisina, kalmadong pinapanood ang lahat. Ito ang gusto kong mangyari. Hindi ko kailangang magpanggap na biktima. Gusto kong makita ng lahat ang aking halaga, ang aking profesionalismo. Gusto kong maintindihan ni Miguel na ako, si Clara Reyes, ay hindi isang bagay na pag-aari niya at lalong hindi isang taong madali niyang aapihin. Kinagabihan, tumunog ulit ang telepono, ang numerong iyon ulit. Ako ang unang nagsalita. Ginoong De Villa, nasiyahan ka ba sa aking regalo ngayon? Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Miguel, puno ng galit ngunit napipilitang sumuko. Clara, nanalo ka. Mag-usap tayo. Ang lugar ng aming pag-uusap ay isang pribadong tea house. Dumating ako kalahating oras ng mas maaga. Nang pumasok si Miguel sa silid, nakainom na ako ng isang tasa ng tsaa. Nagpalit siya ng damit, suot ang isang simpleng cashmere sweater. Nag-iisa siyang dumating. Ibig sabihin, handa na siyang makipag-usap sa akin ng pantay. Umupo siya sa tapat ko. Clara, sa wakas ay nagsalita siya. Ang kanyang boses ay mas paus pa. Humihingi ako ng tawad sa ginawa ko. Hindi ko dapat pinakialaman ang trabaho mo sa ganoong paraan. Aminado ako nang makita ko si Leo. Nawala ako sa sarili. Kasalanan ko na hindi ko alam ang tungkol sa kanya sa loob ng 10 taon. Ngayon, gusto kong bumawi. Nakita ko ang mga record niya. Napakagaling niya. Napalaki mo siya ng maayos. Huminto siya, mayroong tunay na sakit sa kanyang mga mata. Mas magaling pa sa isa ko pang anak. Gusto kong maging bahagi ng buhay niya. Hindi ko aagawin ang custody. Ngunit kailangan ko ng visitation rights. At least 2 araw sa isang linggo. Ang 10% ng shares ng Prime Horizon Capital, ililipat ko sa pangalan niya ngayon din. Inilatag niya ang kanyang mga baraha. Pera, yaman, estado. Akala niya, mabibili nito ang nawala niyang relasyon sa kanyang anak. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tasa ng tsaa. Miguel, parang hindi mo naiintindihan. Nandito ako ngayon para tumanggi sa'yo, hindi para makinig sa mga kondisyon mo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang buhay ni Leo ay hindi nangangailangan ng isang amang nagngangalang Miguel De Villa. Lahat ng meron siya ngayon ay galing sa akin at sa sarili niyang pagsisikap. Okay kami, hindi namin kailangan ang tulong mo. Hindi mo ba naiintindihan? Ang gusto mo ay hindi bumawi. Hindi pagmamahal ng ama. Naiinis ka lang na may isang bagay na sayo pero wala sa kontrol mo. Kung gaano kagaling si Leo, lalong lumalabas ang kabiguan ng pamilya mo. Ang hindi ko pagpansin sayo ay isang malaking sampal sa iyong ego. Ang gusto mo lang ay muling makuha ang kontrol. Miguel, mas kilala pa kita kaysa sa sarili mo. Namutla siya. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tila naubusan siya ng lakas. Ano ba talaga ang gusto mo? Wala. Tumayo ako. Pinapaalala ko lang sayo, mula nang pumirma ka sa divorce agreement, wala ka nang kinalaman sa amin ni Leo. Noon at ngayon. Teka, pigil niya sa akin. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Malamig kong sabi. Simple lang. Una, magpatawag ka ng isang global press conference at humingi ng tawad sa akin sa publiko. Pangalawa, ilipat mo ang 61% ng shares mo sa Prime Horizon Capital sa pangalan ni Leo na ako ang mamamahala hanggang sa maging labing-labang siya. Pangatlo, hiwalayan mo si Sofia at mang-akong hindi ka na mag-aasawa. Kapag nagawa mo ang 3 iyan, papayagan kitang makita si Leo ng 1 oras kada linggo kasama ako. Alam niyang imposible ang mga kondisyong ito. Isang malinaw na pang-iinsulto. Ito ang paraan ko ng pagbabalik sa ginawa niya noon. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot at umalis na ako. Nang umuwi si Miguel, hating gabi na. Hinihintay siya ni Sofia sa sala. Kumusta ang usapan ninyo ng magaling mong dating asawa? Sarkastiko niyang tanong. Hindi siya pinansin ni Miguel at kumuha ng 1 baso ng whiskey. Ang 3 kondisyon ni Clara ay parang 3 sampal na paulit-ulit sa kanyang isipan. Kinakausap kita, sigaw ni Sofia. Umalis ka, itinulak siya ni Miguel. Subukan mong tawagin siyang anak sa labas ulit at palalayasin kita sa bahay na ito. Natakot si Sofia, hindi pa niya nakitang ganito si Miguel.
Hindi kami nagkasundo ni Clara, sabi ni Miguel, pagod na pagod. Napagtanto niyang hindi kayang ayusin ng pera ang lahat. Si Clara ay hindi matinag. Kung hindi uubra sa matanda, ang tanging paraan ay sa bata, si Leo. Kailangan niya ng isang pagkakataon para makasama si Leo, para maipakita sa bata na mas maganda ang kinabukasang maibibigay niya. Ngunit si Clara ay napakahigpit. Biglang may naisip si Miguel. Naalala niya ang mga impormasyon tungkol sa mga hobby ni Leo, mahilig sa AI at robotics. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Tinawagan niya ang kanyang sekretaryo. Ginoong Lim, kontakin mo ang robotics lab ng MIT. Kahit magkano, dalhin mo ang kanilang team dito sa Pilipinas para sa isang linggong Youth AI Winter Camp. Sponsored ng Prime Horizon Capital, invitation only. Ang lokasyon? Sa isa sa mga luxury resort natin. Siguraduhin mong nasa unahan ng listahan ng mga imbitado ang pangalan ni Leo. Ibinaba niya ang telepono. Clara, akala mo mapipigilan mo ako? Bibigyan ko ang anak mo ng isang regalong hindi niya matatanggihan. Tignan natin kung paano mo ito lalabanan. Isang linggo pagkatapos, dumating ang imbitasyon, sobre na may logo ng MIT at Prime Horizon Capital. Nang makita ito ni Leo, nagliwanag ang kanyang mga mata. Mama, AI camp ng MIT. Si Professor Daniels ang mangunguna. Idol ko siya. Para sa isang batang mahilig sa teknolohiya, ito ay isang alok na hindi matatanggihan. Mama, pwede ba akong sumama? Tiningnan ko ang kanyang nagniningning na mga mata. Ang plano ni Miguel ay perpekto. Alam niyang hindi ko tatanggihan ang isang bagay na para sa pangarap at kinabukasan ng aking anak. Kung hindi ko siya papayagan, ako ang magiging kontrabida. Kung papayag ako, ito ang gusto niya. 7 araw sa isang lugar na kontrolado niya. Siyempre naman, pinaghirapan mo yan anak. Proud si mama sa'yo. Sa araw ng pagsisimula ng camp, personal kong hinatid si Leo sa resort. Pagpasok namin, isang pamilyar na tao ang humarang sa amin. Si Miguel. Kasama niya ang idolo ni Leo? Si Professor Daniels. Leo, welcome, bati ni Miguel. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Nagsimulang makipag-usap si Leo kay Professor Daniels sa matataas na Ingles. Lumapit si Miguel sa akin. Akala ko pipigilan mo siya. Bakit ko naman gagawin yon? Hindi ako tulad mo na ipinipilit ang gusto sa anak, malamig kong sagot. Nang umalis na ang propesor, hinawakan ko ang kamay ni Leo at lumapit kay Miguel. Ginoong De Villa, salamat sa oportunidad na ito. Ngunit, hindi sanay ang anak ko na malayo sa akin. Kaya sa loob ng 7 araw, dito rin ako titira. Narinig kong maganda ang hot springs dito. Pwede akong magbakasyon habang sinasamahan ang anak ko. At para na rin makita kung ano talaga ang mga binabalak ng iba. Ang ngiti sa mukha ni Miguel ay tuluyang nawala. Ang itsura ni Miguel ang pinakamagandang nakita ko sa loob ng 10 taon, mula sa pagkabigla hanggang sa galit. Sige, Ginoong Lim, bigyan mo si Ginang Reyes ng pinakamagandang suite. Siguraduhin mong magiging komportable sila. Ang suite ay tunay na napakaganda, ngunit hindi ko siya binigyan ng anumang pagkakataon na makalapit kay Leo. Sa mga klase sa umaga, nakaupo ako sa likod. Si Miguel ay palaging nagkukunwaring dumadaan lang, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakadikit kay Leo. Sa mga praktikal na gawain sa hapon, nagiging photographer ako at ang aking kamera ay laging nakaharang sa pagitan nila. Sa gabi, kapag nag-aanyaya siya para sa hapunan, tinatanggap ko, ngunit ang usapan ay laging tungkol sa akademya, hindi sa pamilya. Ilang araw ang lumipas, halatang pagod na si Miguel. Ang kanyang pera at kapangyarihan ay walang epekto sa akin. Sa ika-4 na araw, nagbago ang sitwasyon, isang team competition. Ang grupo ni Leo ay napunta sa mga kasamahang hindi gaanong magaling. Nahihirapan sila sa kanilang robot. Ang kanilang kalaban, na pinamumunuan ng isang mayabang na batang nagngangalang AJ, ay nangunguna. Naramdaman kong plano na naman ito ni Miguel. At tama ako. Nang nahihirapan na ang grupo ni Leo, lumitaw si Miguel. May problema ba kayo? Tanong niya. Pagkatapos ay nag-alok siya, mayroon kaming mga espesyal na high-torque motors sa laboratorio ng kumpanya. Gusto niyo bang ipakuha ko? Ito ang kanyang plano. Lilikha siya ng isang problemang hindi kayang solusyonan ni Leo,
at pagkatapos ay darating siya bilang isang tagapagligtas, ipinapakita na kailangan ni Leo ang kanyang yaman at koneksyon. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Leo, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, umiling siya. Salamat po, Ginoong De Villa, pero ang rules po ay gamitin lang ang mga materyales dito. Kapag ginamit namin ang sa inyo, kahit manalo kami, hindi po iyon patas. Natigilan si Miguel. Hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ng isang 10 taong gulang na bata. Salamat po, pero gusto naming subukan sa aming sariling paraan, muling sabi ni Leo. Lumingon siya sa kanyang mga kasama. Mag-isip tayo ng ibang paraan. Kung hindi kaya ng motor, baguhin natin ang disenyo. Ang mukha ni Miguel ay sobrang sama. Ang kanyang perpektong plano ay nasira. Lumapit ako kay Leo at marahang ginulo ang kanyang buhok. Ngumiti siya sa akin. Sa sandaling iyon, nagpapasalamat ako na pinalaki ko siya hindi lang ng kaalaman, kundi ng integridad at dignidad. Hindi nanalo ang grupo ni Leo. Ngunit sa awarding ceremony, tinawag siya ni Professor Daniels sa entablado. Ngayong araw, nakita ko ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa talento ang pagkamalikhain. Hindi sumuko si Leo. Tandaan ninyo mga bata, ang magagandang materyales ay makakatulong sa inyo, ngunit ang pag-iisip na malikhain ang magpapasya kung gaano kalayo ang inyong mararating. Ang palakpakan ay mas malakas pa kaysa sa para sa nanalo. Ang mukha ni Miguel sa ibaba ay madilim, talo siya. Sa huling araw ng camp, isang family day. Dumating si Sofia, suot ang isang pulang damit, na parang ipinapakita sa lahat na siya ang may-ari. Lumapit siya sa amin. Aba, ang sikat na photographer? Kamusta ang bakasyon mo? Ang bait talaga ni Miguel, kahit sa dating asawa. Hindi tulad ng iba. Pagkatapos ng diborsyo, ginagamit pa ang anak ko tumikit. Oo nga, mabait si Ginoong De Villa, kalmado kong sabi. Kung sa bagay, ang isang taong kaya niyang ipagpalit ang kanyang pamilya ay hindi ordinaryo. Tama ba ako, Ginang De Villa? Namutla siya at akmang ibubuhos sa akin ang kanyang champagne. Ngunit isang kamay ang pumigil sa kanya. Si Miguel, tama na. Hindi ka pa ba napapahiya? Sigaw niya. Ang galit niya ay nasa sukdulan na. Tumingin siya sa akin na parang gusto akong patayin. Para sa kanya, sinira naming dalawang babae ang kanyang perpektong plano. Clara, huwag kang umalis. Kailangan nating ayusin ito. Sigaw niya. Sige, ayusin natin. Hindi ako nakipagsigawan. Kinuha ko lang ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang isang email draft. Ang mga tatanggap, ang buong board ng Prime Horizon Capital at mga editor ng mga nangungunang business media. Ang attachment, isang zip file na pinamagatang ang 10 taon ni Miguel De Villa. Nandito, mahina kong sabi, ang ating divorce agreement. Mga patunay ng pangangaliwa ninyo ni Sofia, mga record ng pag-atake mo sa aking studio at ang recording ng panlalait ng asawa mo sa anak ko. At may kasama pang professional analysis kung paano makakasira sa isang kumpanya ang isang founder na may sira-sirang moral. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Nagsimula siyang manginig. Alam niyang kapag naipadala ang email na iyon, ang kanyang imperyo ay guguho sa loob ng 24 na oras. Anong gusto mo? Paus niyang tanong. Simple lang. Pumirma ka sa isang kasunduan. Isang linya lang. Ikaw, si Miguel De Villa, ay voluntaryong isinusuko ang lahat ng karapatan kay Leo Custody, Visitation, at Mana. Mula ngayon, ikaw at ang iyong pamilya ay hindi na magpapakita sa aming buhay. Kapag pumirma ka, ang email na ito ay mananatiling isang draft. Miguel, ang iyong imperyo o ang iyong tinatawag na anak, pumili ka. Nakita ko ang isang lalaking tuluyang nasira. Ang digmaang ito na tumagal ng 10 taon ay malapit nang matapos. Ang buong bulwagan ay tahimik. Si Miguel ay tila isang leon na na-corner. Sa huli, nanalo ang pagkalkula. Isa siyang negosyante. Ang pagpusta sa kanyang buong imperyo para sa isang anak na hindi niya kontrolado ay hindi sulit. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nang imulat niya ito, wala nang emosyon, tanging isang kulay-abong pagkatalo. Sige, sabi niya, na parang naubos ang lahat ng kanyang lakas. Hindi ako nagulat. Kinuha ko ang aking telepono at tuluyang binura ang email.
Bukas, 9:00 ng umaga, dadalhin ng abogado ko ang kasunduan sa opisina mo. Inaasahan kong makita ang pirma mo bago ako umalis. Pagkatapos noon, hinawakan ko ang kamay ni Leo at umalis. Sa likod namin ay ang gumuho na mundo ni na Miguel at Sofia. Sa aming harapan, ang malamig na liwanag ng buwan at isang bagong buhay. Kinabukasan, 9:00 ng umaga, pumirma si Miguel sa kasunduan. 9:30, tinawagan ako ng aking abogado. Ginang Reyes, tapos na po. Salamat. Nang ibaba ko ang telepono, nakaupo ako sa bintana ng aking studio. Binura ko ang numero ni Miguel sa aking telepono. Sa aking computer, tinanggal ko ang naka-encrypt na folder na pinamagatang digmaan. Sa wakas, gumaan ang aking pakiramdam. Ang digmaang ito ay tapos na. Nanalo ako. Hindi dahil sa kasunduan, kundi dahil mula ngayon, ang aking buhay ay wala nang kinalaman sa lalaking iyon. Nang gabing iyon, ipinagluto ko si Leo. Mama, tanong niya, yung Ginoong de Villa ba? Hindi na tayo guguluhin? Kinausap ko siya ng tapat. Oo anak, tapos na ang lahat. Mula ngayon, hindi na siya magpapakita sa buhay natin. Tayong dalawa na lang. Niyakap niya ako ng mahigpit. Salamat mama. Isang linggo pagkatapos, nag-anunsyo si Miguel ng diborsyo kay Sofia. Makalipas ang ilang araw, nag-book ako ng 2 tiket papuntang New Zealand. Oras na para dalhin ang aking anak sa isang mundong walang puot, walang awayan, tanging sikat ng araw at mga bituin. 10 taon. Makalipas, 1 dekada na naman ang lumipas. Sa Switzerland, sa isang taunang AI Summit, isang matangkad at guwapong binata ang nagsasalita sa entablado. Siya ay si Leo Reyes, 40 taong gulang, ang pinakabatang PhD, student sa isang prestihiyosong universidad, at isang sumisikat na bituin sa mundo ng AI. Nakaupo ako sa unang hanay, hawak ang aking Leica camera, ang lente ay laging nakatutok sa kanya. Puno ng pagmamalaki ang aking mukha. Ang Kislap Studio ay naging isa sa mga pinakakilala sa Asia. Ngunit bihira na akong tumanggap ng trabaho. Mas madalas akong isang freelance artist na naglalakbay sa mundo. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumapit si Leo sa akin at hinawakan ang aking kamay, tulad noong bata pa siya. Mama, okay ba ang ginawa ko? Oo naman. Ikaw ang pinakamalaking karangalan ko. Isang assistant ang lumapit at nag-abot ng isang business card. Dr. Reyes, pinapanood po kayo ni Ginoong de Villa. Nais po sana niya kayong anyayahan para sa hapunan. Kinuha ko ang card, nakasulat dito, Miguel de Villa. Walang emosyon akong naramdaman. Tiningnan ni Leo ang card at umiling sa assistant. Paumanhin, may plano na ako ngayong gabi. Hinigpitan niya ang hawak sa aking kamay. Sasama ako sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Sa di kalayuan, sa isang madilim na sulok, nakita ko ang isang lalaking maputi na ang buhok, medyo kuba na ang likod. Si Miguel. Malayo siya, nakatingin sa amin. Narinig kong pagkatapos nilang maghiwalay ni Sofia, hindi na siya nag-asawa. Ang kanyang imperyo ay nanatiling malaki, ngunit siya ay laging nag-iisa. Hindi kami lumapit sa kanya. Dinala ako ni Leo palabas ng bulwagan. Sa labas, maaraw. Mama, kain tayo sa paborito mong cheese fondue restaurant mamaya, di ba? Oo naman. Huminto siya at seryosong tumingin sa akin. Mama, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng isang buo at mainit na mundo na walang gulo. Ngumiti ako. Medyo nagluluha ang aking mga mata. Anak, dahil ikaw ang buong mundo ni Mama, nagngitian kami sa ilalim ng araw. Ang nakaraan ay nasa likod na. Ang hinaharap ay malawak at sa amin. Pagbalik sa hotel, may kumatok sa pinto. Ang sekretaryo ni Miguel, nag-abot siya ng isang itim na sobre. Sabi po ni Sir, ito raw po ang utang niya sa inyo sa loob ng 20 taon. Binuksan ni Leo ang sobre. Sa loob ay isang maliit na card at isang USB drive. Sa card, nakasulat, Leo, ang password ay birthday mo. Nasa sayo kung panonoorin mo. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, sinabi ni Leo, Mama, gusto kong makita. Hindi dahil sa umaasa ako, kundi dahil bilang isang siyentipiko, gusto kong malaman ang pinagmulan ng kalahati ng aking genes. Pumayag ako.
Ipinasok niya ang USB sa laptop, isang naka-encrypt na file. Inilagay niya ang kanyang birthday. Bumukas ito. Sa loob, walang mga sikreto ng negosyo. Tanging isang serye ng mga dokumento na may pamagat na mga liham na hindi na ipadala para sa aking anak, si Leo. Nagsimula ito 10 taon na ang nakalilipas, isang araw pagkatapos ng AI camp. Ang mga unang liham ay puno ng galit at pagkalkula. Ngunit habang tumatagal, nagbago ang tono. Nagsimula siyang magsulat hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang ama na nanonood mula sa malayo. Nag-opening remark si Leo sa high school, hindi siya kinakabahan, mas magaling pa sa akin. Nanalo ka na naman. Sa Germany, ang ganda mo sa entablado. Umattend ako ng parent-teacher conference niya, palihim. Pinuri siya ng guro. Ang huling liham ay isinulat bago ang summit. Bukas, makikita ko na siya. Hindi ko inaasahang kakausapin niya ako. Gusto ko lang makita ang pinaka-pinagmamalaki kong obra maestra. Ang punong pinalaki mo sa loob ng 20 taon. Clara, salamat. Kung nalaman ko ang tungkol sa kanya noon, siguradong sisirain ko siya sa maling paraan. Salamat sa pagliligtas sa kanya. Ang USB na ito ay naglalaman ng aking 10 taong pagsisisi. Ipinapaubaya ko na sayo. Ang aking imperyo na balak kong iwan sa kanya ay hindi niya kailangan. Nag-set up na ako ng isang trust fund. Pagkamatay ko, lahat ng aking yaman ay mapupunta roon para tulungan ang mga batang may talento ngunit kapos sa pera. Hayaan mong ang pangalang Miguel de Villa ay mag-iwan ng isang maliit ngunit mabuting bakas sa kanyang mundo. Paalam. Maging maayos sana kayo. Tahimik kaming dalawa ni Leo. Pagbalik namin mula sa Switzerland, normal ang lahat. Bago ako umalis papuntang Iceland para kunan ang Northern Lights, sinabi ni Leo, "Mama, bisitahin natin sina lolo at lola." Sa sementeryo, tahimik siyang tumayo sa harap ng puntod ng aking mga magulang. Mahina siyang nagsalita. "Lolo, lola, ako po si Leo. 20 taong gulang na po ako. Pinalaki ako ni mama ng napakahusay. Alam ko na po ang lahat. Hindi ako nagagalit. Bawat isa ay may kanya-kanyang piniling landas. Apelyido ko po ay Reyes, tulad ni mama. Anak po ako ng pamilyang Reyes. Apo ninyo. Sapat na po yun. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po siya tulad ng pag-aalaga niya sa akin." Yumuko siya ng 3 beses. Sa sandaling iyon, alam kong lumaki na talaga ang aking anak. Pauwi, isang balita ang lumabas sa aking telepono. Tagapagtatag ng Prime Horizon Capital na si Miguel de Villa, nagretiro na, inilipat ang lahat ng kanyang bilyon-bilyong yaman sa isang charity foundation. Ang foundation ay tutulong sa mga batang may talento sa agham. Kalmado kong binura ang balita. Tapos na ang lahat. "Mama, nakabook na ba ang ticket papuntang Iceland?" Tanong ni Leo. Ngumiti ako. "Oo. Papanoorin natin ang pinakamagandang tanawin sa mundo." Ngumiti siya pabalik. Kasama ang pinakamagandang mama sa mundo. Tiningnan ko siya. Naisip ko, hindi na mahalaga kung saan kami pupunta dahil ang pinakamaliwanag at walang hanggang ilaw sa aking buhay ay nasa tabi ko na, abot kamay. Nang araw na kami ay mag-divorce, 3 buwan na akong nagdadalang tao. Siya na may nagmamadaling pakasalan ang kanyang unang